Alam mo ba na ang pag-inom ng tubig sa maling oras ay maaaring ang tunay na dahilan kung bakit ka patuloy na nagigising ng 2 o 3 na kahit na hindi puno ang iyong pantog, tila isang maliit na bagay, ngunit para sa maraming iginagalang na nakatatanda sa buong Pilipinas, ang simpleng pagkakamaling ito ay ginawang isang gabi-gabing paghihirap ang mahimbing na tulog. Humihiga ka pagkatapos ng mahabang araw, umaasang makapagpahinga. Ngunit sa sandaling nagsisimulang mag-relax ang katawan, ang pagnanasang umihi ay paulit-ulit na bumabalik. Ramdam ng isip ang pagod, mabigat ang mga binti at pagsapit ng umaga. Kahit ang isang mainit na tasa ng kape ay hindi na nagdudulot ng sariwang pakiramdam tulad ng dati. Ngunit narito ang magandang balita. Mayroong mas mabuting paraan. Sa video ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano uminom ng tubig sa tamang paraan. Gamit ang mga sikretong ibinahagi ng mga bihasang urologist upang ang iyong mga gabi ay maging mapayapa. Muli, bago tayo magsimula, nais kong malaman kung saan ka nanonood at anong oras na dyan. Pakishare sa mga komento sa ibaba. Kahit isang maliit na sandali mula sa iyong araw ay malaking bagay na para sa akin. At kung sa tingin mo ay nakakatulong ang nilalamang ito, mangyaring pindutin ang subscribe button para hindi mo makaligtaan ang susunod na simpleng tip na makapagpapabago ng buhay. Pagkatapos ng edad na 55, maraming nakatatanda sa Pilipinas ang tahimik na nagsisimulang mapansin ang isang kakaibang pagbabago sa kanilang mga gabi. Payapa kang humihiga pagkatapos ng hapunan. Iniisip na madali kang makakatulog, ngunit sa halip, bawat ilang oras ay nararamdaman mo ang isang pamilyar na pagnanasa, ang pangangailangang bumangon at pumunta sa banyo. Minsan, isang beses lang ito. Ngunit madalas ay 2 o kahit 3 beses bawat gabi. Maaari mong isipin na normal lang ito, bahagi lang ng pagtanda. Ngunit ang katotohanan ay may mas malalim na nangyayari sa loob ng katawan. At sa sandaling maunawaan mo ito, makakahanap ka ng ginhawa. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay gumagawa ng mas kaunting hormone na tinatawag na vasopressin sa gabi. Ang hormone na ito ay tumutulong sa mga bato kidneys na pabagalin ang produksyon ng ihi habang tayo ay natutulog, na nagpapahintulot sa ating magpahinga ng walang abala. Kapag bumaba ang antas ng vasopressin, ang mga bato ay patuloy na nagsasala ng likido sa parehong bilis kahit sa gabi. Dahil dito, mas maraming ihi ang nagagawa at mas mabilis mapuno ang pantog na nakakaistorbo sa iyong pagtulog bago pa man handang gumising ang katawan. Kasabay nito, ang mga bato mismo ay nagiging bahagyang hindi gaanong mahusay. Hindi ito isang sakit. Ito ay simpleng natural na paraan ng pag-angkop ng katawan sa paglipas ng panahon. Ang proseso ng pagsasala ay bumabagal at ang balanse ng mga likido ay mas matagal mag-adjust. Ibig sabihin, kahit na pareho ang dami ng tubig na iyong iniinom tulad ng dati, maaaring hindi ito maproseso ng iyong katawan sa parehong banayad na ritmo. Ngayon, magdagdag pa ng isang bagay. Ang pantog ay nagiging mas sensitibo. Noong iyong kabataan, kayang maglaman ng pantog ng 400 hanggang 500 dedemle ng ihi bago maramdaman ang pagnanasang umihi. Ngunit pagkatapos ng edad 60, maaari itong magsimulang magpadala ng mga senyales kahit na 150 ml pa lang ang nakolekta, halos kalahating baso. At sa sandaling umabot ang senyales na iyon sa iyong utak, hindi na makapagpahinga ang isip. Hayaan ninyong ikuwento ko si Gino Reyes mula sa Cebu, sa loob ng maraming taon.
Naniniwala siyang ang paggising ng 2 beses sa gabi ay dahil lamang sa kanyang edad. Itinigil niya ang pag-inom ng tubig. Sinubukan ang mga sleeping pill, ngunit walang gumana. Nang sa wakas ay nalaman niya na ang mga nerve ng kanyang pantog ay mas sensitibo lamang at hindi sira. Nakaramdam siya ng malalim na ginhawa. At sa ilang pagbabago lamang sa tiempo at postura, nagsimula siyang matulog ng mahimbing muli. Kaya, mahal na kaibigan, hindi lamang ito tungkol sa edad. Ito ang paraan ng pakikipag-usap ng ating katawan sa atin sa mga bagong paraan. At sa sandaling makinig tayo, maaaring magsimula ang paggaling ng dahan-dahan, ng walang takot. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, naniniwala ang mga nakatatanda na ang pag-inom ng maraming tubig ay laging isang malusog na ugali. At oo, ang tubig ay buhay, ngunit ang tiempo kung kailan natin ito iniinom. Lalo na pagkatapos ng edad na 60 ay maaaring tahimik na magpasya kung gaano kapayapa ang ating mga gabi. Maaaring umiinom ka ng tamang dami ng tubig, ngunit kung iniinom mo ito sa maling oras, maaaring hindi ka patulugin ng iyong pantog. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pag-inom ng malalaking halaga ng tubig pagkatapos ng 6 years o 7 years na to gitche sa oras na ito. Ang mga bato ay natural na bumabagal para magpahinga. Ngunit kapag pinuno mo ang iyong sistema ng sobrang likido sa gabi, napipilitan ang iyong mga bato na magtrabaho ng mas mabigat sa buong gabi. Patuloy silang nagsasala at nagtutulak ng ihi sa pantog kahit na gusto ng matulog ng iyong katawan. Yun ang dahilan kung bakit ang mga nakatatanda na umiinom ng 1 o 2 basong tubig kasama o pagkatapos ng hapunan ay madalas na nagigising ng 1 na o 3 na na may pagnanasang tila imposibleng balewalain. Pagkatapos, nariyan ang ugali ng paghigop ng tsa, gatas o sabaw sa gabi para sa marami. Ito ay isang sandali ng ginhawa, isang mainit na tasa ng salabat o isang mangkok ng malinaw na sabaw bago matulog. Ngunit ang nakakalimutan natin ay lahat ng ito ay likido, maging ito ay salabat, gatas na may luyang dilaw o manipis na sabaw ng monggo. Lahat sila ay nabibilang sa iyong kabuuang pag-inom ng likido, at kapag ininom pagkatapos ng paglubog ng araw, tahimik silang naipon sa pantog. Ang resulta ay pareho nag-ambalang pagtulog, pagod na umaga, at kung minsan ay pananakit ng binti o brain fog mula sa hindi sapat na pahinga. Ang isa pang tahimik na ugali ay ang pagpunta sa banyo para makasiguro bago matulog. Tila lohikal, kahit na responsable. Ngunit kapag pinipilit mong alisan ng laman ang pantog kahit hindi ito puno, ang mga nerve sa loob ay nagsisimulang matuto ng maling mensahe. Sa paglipas ng panahon, ang iyong pantog ay nagsisimulang makaramdam na puno kahit na ito ay halos 1/4 pa lamang. Ito ay tinatawag na bladder overtraining at nagdudulot ito ng mga maling pagnanasa kung saan nagigising ka sa gabi kahit na walang gaanong ihi sa loob. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang mahalaga ngunit madalas na binabaliwalang punto, ang hindi paghahati ng iyong tubig ng pantay-pantay sa buong araw. Ang ilang mga senior ay umiinom lamang ng kaunti sa umaga at hapon, at bigla na lang naaalalang uminom ng mas marami sa gabi. Naglalagay ito ng presyon sa mga bato sa maling oras, sa isip. Ang karamihan sa iyong tubig ay dapat inumin sa pagitan ng pagsikat ng araw at 4 na Pagkatapos nito, dahan-dahang bawasan ang pag-inom at hayaang maghanda ang katawan para sa pahinga. Panghuli, mahalaga rin ang temperatura ng tubig.
Ang pag-inom ng napakalamig na tubig mula sa predehydrator, lalo na sa gabi, ay maaaring makairita sa lining ng pantog. Ginagawa nitong mas sensitibo ang mga nerve, lalo na sa mga matatanda na mas mabagal na ang panunaw. Ang maligamgam o room temperature na tubig ay mas banayad sa tiyan at pantog, lalo na pagkatapos ng paglubog ng araw. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang kwento ni Teresita Santos mula sa Batangas. Siya ay 72 taong gulang at sa loob ng halos 2 taon, nagdusa siya sa putol-putol na pagtulog. Gabi-gabi bandang 2:30 na nagigising siya dahil kailangang pumunta sa banyo kahit nakaunti lang ang kanyang ininom na tubig. Akala niya ay dahil lang ito sa pagtanda. Ngunit sinabi niya sa akin, lagi akong umiinom ng salabat tuwing 9:00 g. Nakakatulong ito sa akin na kumalma. Dahan-dahan kong ipinaliwanag na bagamat nakakatulong ang luya, ang pag-inom ng tsaa ng ganoong oras ay nagdaragdag ng likido bago matulog. Kaya gumawa siya ng isang pagbabago. Inilipat niya ang kanyang pag-inom ng tsaa sa 6:00 g at uminom lamang ng 2 higop ng maligamgam na tubig bago matulog. Sa loob ng 1 linggo, nagsimula siyang matulog ng simo hanggang 6 na oras ng tuloy-tuloy. Bumalik ang kislap sa kanyang mga mata at sinabi niya, "Hindi ko alam na ganito pala ang epekto ng tubig. Mahal na tagapakinig, ang mga maliliit na pagkakamaling ito ay hindi mo kasalanan. Walang nagtuturo sa atin kung paano ayusin ang ating mga gawi habang tayo ay tumatanda. Ngunit ngayong alam mo na, maaari mong bawiin ang iyong mga gabi ng dahan-dahan, ng matalino, 1 baso sa isang pagkakataon." Sa maraming tahanan sa Pilipinas, sinisimulan ng mga nakatatanda ang kanilang araw sa isang mainit na tasa ng tsaa o kape. Ngunit madalas na nakakalimutang uminom ng sapat na tubig sa mga unang oras ng araw. Pagkatapos, pagsapit ng gabi, bigla nilang naaalala at sinusubukang bumawi sa pamamagitan ng pag-inom ng 2 o 3 baso pagkatapos ng 6 na g. At nang hindi namamalayan, inihahanda nila ang kanilang sarili para sa isang gabi ng putol-putol na pagtulog, pagod na mga mata, at hindi mapakaling pag-iisip. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na kung kailan ka umiinom ng tubig ay maaaring kasing halaga ng kung gaano karami ang iyong iniinom? Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga bato at pantog ay nagiging mas sensitibo sa tiempo. Sa araw, ang katawan ay aktibo, mas mabilis ang metabolismo, mas malakas ang pintig ng puso, at mas kayang magsala at magbalanse ng likido ng mga bato. Iyon ang dahilan kung bakit iminumungkahi ng mga urologist sa buong mundo, kabilang ang maraming respetadong doktor dito sa Pilipinas, na dapat inumin ng mga senior ang karamihan sa kanilang tubig sa pagitan ng 1 at 4 na. Ang tiempong ito ay nagbibigay sa iyong katawan ng sapat na espasyo upang iproseso ang mga likido ng dahan-dahan na nagpapahintulot sa iyong pantog na ganap na maubos bago lumubog ang araw. Nakakatulong itong bawasan ang pamamaga ng tiyan, sumusuporta sa panunaw, at higit sa lahat, pinapanatiling kalmado ang pantog sa oras na nagsisimulang maghanda ang iyong katawan para sa pagtulog. Sa isip, dapat kang humigop ng tubig ng dahan-dahan sa buong umaga na may bahagyang mas malaking halaga sa paligid ng almusal, kalagitnaan ng umaga at tanghalian. Ngunit kapag lumampas na ang orasan sa timaseo hudronena oras na upang simulang bawasan ang iyong pag-inom, hindi ito nangangahulugan na dapat mong iwasan ng tuluyan ang tubig sa gabi. Hindi iyon magiging malusog. Sa halip, isipin ito na parang pagdidilim ng mga ilaw bago matulog.
Dahan-dahang bawasan mula 5 na hanggang 7 na g. Uminom ng maliliit na higop lamang kapag nararamdaman mong uhaw ka. At pagkatapos ng 7:30 nalen gade, maliban kung ipinayo ng iyong doktor, iwasang uminom ng higit sa 150 ml ng tubig, halos isang maliit na basong bakal. Ngayon, maaari kang magtaka. Paano kung umiinom ako ng gamot sa gabi? Maraming nakatatanda ang inireseta ng mga tableta para sa presyon ng dugo, diabetes, o pananakit ng kaso-kasuan. At oo, nangangailangan ito ng tubig. Sa ganitong mga kaso, ang pinakamahusay na diskarte ay inumin ang iyong gamot na may ilang higop lamang, sapat upang malunok ng komportable, ngunit hindi higit sa kailangan. At kung nararamdaman mong nauuhaw ka dahil sa iyong gamot, subukang uminom ng 1 kutsara ng room temperature na tubig bawat ilang minuto sa halip na 1 buong baso ng sabay-sabay. Mayroon ding isang ugali na tahimik na dala ng maraming senior ang pag-inom ng tubig para makasiguro bago matulog. Iniisip mo, iinom ako ng kaunti para hindi ako mauhaw sa gabi. Ngunit ang ugaling ito, bagamat may mabuting intensyon, ay madalas na dahilan kung bakit napuputol ang iyong pagtulog ng 2 na sa halip. Subukan ang isang bagay na iba. Umupo ng mahinahon sa loob ng 5 minuto bago matulog. Ilagay ang isang kamay sa iyong dibdib, ang isa sa iyong tiyan. Huminga ng malalim at banayad sa ilong at ilabas sa bibig. Pinapakalma nito ang iyong nervous system at binabawasan ang mga maling senyales mula sa pantog. Maaari mo ring dahan-dahang masahihin ang ibabang bahagi ng tiyan sa isang clockwise na galaw upang ma-relax ang bahaging ito. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Lolo Ramon. 70 taong gulang mula sa Davao. Dati siyang umiinom ng halos 1 litro ng tubig sa pagitan ng 7 at 9 na g at 9 na iniisip na lilinisin nito ang kanyang sistema at makakatulong sa detox sa gabi. Ngunit binayaran niya ito ng 3 pagpunta sa banyo bawat gabi at mga umaga na mabigat at mabagal ang pakiramdam. Nang baguhin niya ang kanyang routine pag-inom ng 70% ng kanyang tubig bago mag-3 at paglilimita sa kanyang pag-inom sa gabi sa isang maliit na baso lamang ng 6:13 g. Ang pagkakaiba ay kapansin-pansin. Pagkatapos ng 2 linggo, 1 beses na lang siyang nagigising sa gabi. At sa loob ng 1 buwan, natutulog na siya mula 10 g hanggang 5 na nang walang abala. Mahal na nakatatanda. Ang solusyon ay hindi nakasalalay sa pag-inom ng mas kaunti. Ito ay nakasalalay sa pag-inom ng mas maaga, sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong katawan ng tamang tiempo. Pinapayagan mo ang iyong mga organo na gumana ng may kapayapaan at ritmo. At iyon naman ay nagbibigay sa iyong isip ng regalo ng hindi nagagambalang pahinga. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, ang hapunan ay higit pa sa isang pagkain. Ito ay isang tahimik na sandali ng ginhawa na madalas na ibinabahagi sa mga mahal sa buhay pagkatapos ng trabaho sa araw. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang ating kinakain sa gabi at higit sa lahat kung kailan tayo kumakain ay maaaring tahimik na magpasya kung gaano kahimbing ang ating pagtulog sa gabi. Pagkatapos ng edad na 60, ang katawan ay nagiging mas sensitibo sa ilang mga pagkain, lalo na sa mga nakakaapekto sa ating panunaw, hydration, at paggana ng pantog. Halimbawa, ang mga pagkaing maraming tubig tulad ng malinaw na sabaw o kahit isang mangkok ng manipis na sabaw ng munggo.
Maaaring mukhang magaan at madaling tunawin ang mga ito at totoo iyon, ngunit kapag kinain sa tamang oras lamang, kapag kinain malapit sa oras ng pagtulog, nagsisilbi silang mga nakatagong mapagkukunan ng likido na dahan-dahang pinupuno ang pantog. Maaring hindi mo ito maramdaman sa una, ngunit sa loob ng ilang oras ng paghiga, magsisimulang bumulong ang iyong pantog. Pagkatapos ay magpupumilit hanggang sa tuluyan ka nitong gisingin. At nariyan din ang mga nakakaginhawang inumin sa gabi, herbal na tsaa, gatas na may luyang dilaw, o kahit isang maliit na tasa ng kape na may gatas. Maaaring makatulong ito sa iyong mag-relax sandali. Ngunit ang kanilang water content ay mabilis na nadaragdag sa iyong load ng likido sa gabi. Ang ilang mga inumin tulad ng green tea o salabat ay nagsisilbi ring banayad na diuretics na nangangahulugang hinihikayat nila ang iyong mga bato na gumawa ng mas maraming ihi. Para sa mga nakatatanda, ito ay nagiging isang tahimik na siklo. Umiinom ka upang kumalma, ngunit nagigising ka sa huli kung kailan dapat nagpapahinga ang katawan. Ang ilang mga prutas at gulay ay nangangailangan din ng maingat na tiempo. Ang hilaw na pipino, hiniwang kamatis, pakwan. At kahit orange juice ay maaaring mukhang malusog at totoo yon, ngunit bago lamang lumubog ang araw, mayaman ang mga ito sa tubig at natural na mga asido na nagpapataas ng pagiging sensitibo ng pantog sa mga matatanda. Maraming mga senyor ang nakakaramdam ng biglaang pagnanasang umihi pagkatapos kumain ng mga ito, lalo na kung kinain kasama ng hapunan o bilang isang magaan na merienda sa gabi. Hayaan ninyong ikwento ko si Roberto Garcia mula sa Quezon City. Siya ay 108 taong gulang at dati ay nasisiyahan sa isang malaking hilaw na salad tuwing gabi na puno ng kamatis, pipino at lemon dressing. Akala niya ay tama ang kanyang ginagawa. Ngunit bawat gabi ay nagigising siya ng 2 o 3 beses para gumamit ng banyo. Pagkatapos lamang niyang lumipat sa mga steamed na gulay at inilipat ang kanyang salad sa tanghalian, ay napansin niya ang isang pagkakaiba. Sa loob ng 1 linggo, nagsimula siyang matulog ng 6 na diretsong oras nang walang anumang gamot. Nang walang anumang pagbabago sa pag-inom ng tubig, isang simpleng pagbabago lang. Ang isa pang nakatagong salarin ay ang maaalat na pagkain. Ang pagkain ng mga pritong pagkain, bagoong, o masyadong maalat na ulam sa gabi ay nagpapataas ng uhaw. Nararamdaman mo ang pangangailangang uminom ng mas maraming tubig pagkatapos ng hapunan at muli bago matulog. Ang dagdag na likidong ito, kasama ang tumatandang mga bato at isang sensitibong pantog, ay ginagawang halos hindi maiiwasan ang pag-ihi sa gabi. Kaya, mahal na nakatatanda, hindi ito tungkol sa pag-give up ng iyong mga paboritong pagkain. Ito ay tungkol sa paggalang sa nagbabagong ritmo ng katawan sa pamamagitan ng paglipat ng mga item na ito sa mas maagang bahagi ng araw at pagpili ng mas magaan, mas banayad na pagkain sa gabi. Pinapayagan mo ang iyong sistema na magpahinga, at kapag nagpapahinga ang katawan, gayon din ang isip, at kapag payapa ang isip, ang pagtulog ay bumabalik na parang isang matandang kaibigan, malambot, tahimik at nakakagaling. Minsan ang hinihiling ng katawan ay hindi gamot, kundi isang maliit na pagbabago sa ugali na ibinigay ng may pag-iingat at pasensya, lalo na pagdating sa pag-ihi sa gabi. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang nakakaramdam ng kawalan ng magawa. Iniisip na ito ay isang bagay na kailangan nilang tanggapin sa pagtanda. Ngunit ang katotohanan ay ilang banayad na pagbabago sa pamumuhay ay maaaring magdala ng tahimik na ginhawa, hindi sa pamamagitan ng presyon, kundi sa pamamagitan ng paggalang
sa natural na ritmo ng katawan. Magsimula tayo sa isang bagay na napakasimple paggalaw sa umaga. Pagkatapos ng edad na 60, bumabagal ang ating sirkulasyon ng dugo at ang likido ay may tendensyang maipon sa mga binti sa araw. Ang nakatagong pamamaga na ito ay madalas na hindi nakikita, ngunit sa gabi kapag humiga ka, ang likidong iyon ay bumabalik pataas patungo sa puso at mga bato na nagpapataas ng produksyon ng ihi kung kailan mismo gustong magpahinga ng iyong katawan. Ang isang maikling paglalakad sa ilalim ng araw sa umaga, pag-uunat ng iyong mga braso, o kahit na paggawa ng magaan na paggalaw ng binti habang nakaupo sa isang silya ay maaaring makatulong sa iyong katawan na ilabas ang likidong ito ng mas maaga sa ganitong paraan. Ang iyong mga bato ay hindi gaanong nabibigatan pagkatapos ng paglubog ng araw at ang iyong pagtulog ay nagiging mas payapa. Sumunod ay ang paraan ng iyong pagtulog. Maraming nakatatanda ang natutulog ng nakatihaya gamit ang matataas na unan o mabibigat na kutsyon. Ngunit ngayon ay iminumungkahi ng mga doktor na ang pagtulog sa iyong kaliwang tagiliran na may malambot na unan sa ilalim ng iyong ulo at isa pa sa pagitan ng iyong mga tuhod ay maaaring mabawasan ang presyon sa pantog. Ang posisyon na ito ay nagpapabuti rin sa panunaw at daloy ng dugo na tumutulong sa iyong mga organo na magpahinga nang hindi nagpapadala ng mga maling senyales sa utak. Ito ay isang maliit na pagsasaayos, ngunit marami ang nakaramdam ng malaking pagkakaiba sa loob ng isang linggo. Ngayon, pag-usapan natin ang damit pantulog at temperatura ng silid. Ang ating mga nakatatanda ay lumaki sa paniniwalang ang init ay nangangahulugang kaligtasan. Ngunit sa klima ngayon, lalo na sa mga buwan na mahalumigmig, ang pagsusuot ng makakapal na damit pantulog o pagbabalot sa mabibigat na kumot ay maaaring magpainit ng labis sa katawan. Nagtitrigger ito ng pagpapawis, pagkauhaw, at pagtaas ng aktibidad ng bato. Sa halip, subukang matulog sa magaan na damit na koton at panatilihing mahangin ang silid. Siguro isang bentilador lang at isang manipis na kumot. Mananatiling kalmado ang iyong katawan at mananatiling tahimik ang pantog. At kung sakaling magising ka sa kalagitnaan ng gabi, huwag magmadali sa banyo dahil sa ugali. Huminto sandali. Tanungin ang iyong sarili ng marahan. Talaga bang puno ang pakiramdam ko? Kung ang sagot ay hindi, manatiling tahimik, huminga ng 5 malalim na paghinga at i-relax ang iyong tiyan. Ang pagsasanay na ito ay nagtuturo sa iyong pantog na huwag magpadala ng mga maling alarma sa paglipas ng panahon. Maaalala ng mga nerve sa loob ng iyong katawan na hindi lahat ng senyales ay nangangahulugang kagyat na. Hayaan ninyong ikwento ko si Aling Shannon mula sa Iloilo. Siya ay 74 at dati ay nagigising ng 2 beses bawat gabi kahit na halos walang laman ang kanyang pantog. Ngunit nang magsimula siyang matulog sa kanyang tagiliran, magsuot ng damit na koton at magsanay ng malalim na paghinga, bumuti ang kanyang pagtulog. Sinabi niya sa akin, "Pakiramdam ko ay naging kaibigan ko ulit ang aking katawan." Kaya mahal na nakatatanda, ang mahimbing na pagtulog ay hindi isang luho. Ito ay isang karapatan na naaalala pa rin ng iyong katawan. Hindi mo kailangang labanan ng iyong edad. Kailangan mo lamang makinig ng marahan at mag-adjust. At kapag ginawa mo, madalas na tumutugon ang katawan ng isang tahimik na salamat sa anyo ng hindi nagagambalang, nakakagaling na pahinga. Maraming bagay ang ating kinalakihan na naririnig mula sa ating mga nakatatanda, kapitbahay, o kahit na mga kamag-anak na may mabuting hangarin. At sa paglipas ng panahon,
Ang ilan sa mga ideyang ito ay malalim na nananahan sa atin bilang katotohanan. Ngunit pagdating sa pag-ihi sa gabi, ang ilang karaniwang paniniwala ay maaaring tahimik na magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Ngayon, dahan-dahan nating linawin ang ilan sa mga hindi pagkakaunawaang ito, hindi nang may takot, kundi nang may kaalaman at pag-iingat. Ang unang paniniwala na dala ng maraming nakatatanda ay ito: kung mas kaunti ang iinumin kong tubig sa araw, hindi ako magigising sa gabi. Sa una, ito ay tila lohikal, ngunit sa loob ng katawan, ibang-iba ang nangyayari. Kapag hindi ka umiinom ng sapat na tubig sa araw, ang iyong katawan ay nagiging bahagyang dehydrated. Pagsapit ng gabi, lumalapot ang iyong dugo at napipilitan ang iyong mga bato na magtrabaho ng mas mabigat, na madalas na naglalabas ng biglaang ihi sa sandaling humiga ka. Sa katunayan, ang pag-inom ng tubig sa unang bahagi ng araw, lalo na sa pagitan ng saksuosan at 3 na ay talagang nakakabawas sa pag-ihi sa gabi, hindi nakakadagdag. Ang pangalawang alamat ay ang pag-ihi ko sa gabi ay dahil lamang sa aking prostate. Bagamat mahalaga ang kalusugan ng prostate, lalo na para sa mga matatandang lalaki, hindi lamang ito ang dahilan. Ang mga babae ay nahaharap din sa parehong issue. Ang katotohanan ay ang isang sensitibong pantog, mga pagbabago sa pattern ng pagtulog, huling pagkain, at tiyempo ng likido ay lahat pantay na nag-aambag. Ang pagsisi lamang sa prostate ay maaaring maantala ang iba pang simpleng pagpapabuti sa pamumuhay na maaaring magdulot ng ginhawa. Ang isa pang karaniwang ugali na madalas nating nakikita ay ang pagpunta sa banyo para makasiguro bago matulog, kahit na hindi mo talaga nararamdaman ang pangangailangan. Sa paglipas ng panahon, sinasanay nito ang iyong pantog na magpadala ng mga maling senyales. Nagsisimula kang magising para sa maliliit na halaga na dati ay hindi mo man lang mapapansin. Ang mas mabuting diskarte ay magtiwala sa iyong katawan at pumunta lamang kapag totoo ang pagnanasa. At panghuli, nariyan ang matagal ng kasanayan ng pag-inom ng maligamgam na tubig ng 9 Jindiwom ng Gagay. Sa paniniwalang pinapalamig nito ang atay o nakakatulong sa panunaw. Ngunit ang huling likidong ito sa gabi, bagamat maligamgam at nakakaginhawa, ay nagdaragdag pa rin sa bigat ng pantog. Kung nasisiyahan ka sa mga maiinit na inumin, subukang inumin ang mga ito ng mas maaga, bandang 6 o 6:13 din ba na nagbibigay pa rin ito ng benepisyo sa iyong katawan nang hindi nakakaistorbo sa iyong pagtulog mamaya. Kaya, mahal na nakatatanda, ang kaalaman ay hindi tungkol sa pagtanggi sa mga lumang paraan. Ito ay tungkol sa pag-angkop sa kanila ng may kamalayan. Ang iyong katawan ay nakikinig pa rin sa iyo. Kung mas marahan mo itong ginagabayan, mas maraming kapayapaan ang ibinabalik nito. Minsan hindi isang malaking gamot o isang komplikadong dieta ang nagdudulot ng paggaling. Ito ay isang maliit, tahimik na pagbabago sa tamang oras. At pagdating sa mahimbing na pagtulog, isa sa mga pinakasimpleng pagbabago na maaari nating gawin ay sa tiyempo ng tubig. Hindi kung ano ang iyong iniinom, kundi kung kailan mo ito iniinom. Maaring parang napakaliit nito para maging mahalaga. Ngunit para sa napakaraming nakatatanda sa buong Pilipinas, ang isang ugaling ito ay nagbago ng lahat. Hayaan ninyong ikwento ko si Lola Elena, isang magandang 70 taong gulang na babae mula sa Bacolod. Dati siyang nagigising ng 3 beses bawat gabi, laging sa parehong mga oras. Pakiramdam ay pagod.
hindi mapakali at hindi sigurado kung bakit naging napakababaw ng kanyang pagtulog. Naniniwala siyang dahil lang ito sa edad, ngunit pagkatapos ay sinimulan niyang inumin ang karamihan sa kanyang tubig sa umaga at huminto sa paghigop ng anuman pagkatapos ng tax 30 na J sa loob ng 1 linggo. Natutulog na siya ng 7 buong oras. Ngumiti siya at sinabi, "Hindi ko alam na kaya pa palang maramdaman ng katawan ko na ganito kasariwa." At iyon ang mensaheng nais kong iwan sa inyo ngayon. Hindi sumuko sa iyo ang iyong katawan. Naaalala pa rin nito kung paano magpahinga, kung paano gumaling, at kung paano bumalik sa balanse. Minsan kailangan lang nito ang iyong suporta na ibinigay ng marahan, may pasensya, at may pagmamahal. Kaya, kung nakatulong sa iyo ang video ngayon na maunawaan kahit isang bagong bagay, gustong-gusto kong marinig mula sa iyo. Mangyaring i-type ang salitang pag-asa sa mga komento kung may isang bagay sa loob mo na handa ng magbago kahit sa maliit na paraan. Ang isang salitang iyon ay maaaring maghikayat sa iba pang nanonood ng tahimik tulad mo. At kung nakita mong nakakatulong ito, mag-subscribe sa channel na ito, tulad ng paggawa ng isang maliit na pangako na mas aalagaan ang iyong sarili. I-click ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang isa pang mensahe na ginawa lalo na para sa mga nakatatanda tulad mo. At kung may kilala ka, isang kapitbahay, isang pinsan, o ang iyong kasama sa buhay na madalas magising sa gabi, pakishare ang video na ito sa kanila. Maaaring binibigyan mo sila ng regalo ng mas mahimbing na pagtulog. Hanggang sa muli nating pagkikita, hangad ko para sa iyo ang isang gabi na kasing kalmado ng hanging Abril at isang umaga na kasing banayad ng iyong unang higop ng kape sa ilalim ng sumisikat na araw. Mabuhay kayo!